Nandito ako sa iyong harapan para pag-usapan ng isang paksang pinakamahalaga, marine biodiversity. Ang biodiversity ng dagat ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng buhay na umiiral sa ating mga karagatan at ang masalimuot na web ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan nila. Sinasaklaw nito ang isang malawak na hanay ng mga species, mula sa mga makukulay na coral reef hanggang sa mga nilalang sa malalim na dagat na naninirahan sa pinakamadilim na kailaliman. Ang biodiversity na ito ay hindi lamang pinagmumulan ng pagkamangha at inspirasyon, ngunit gumaganap din ito ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan at balanse ng ating planeta. Ang mga karagatan ay tahanan ng hindi mabilang na mga species na nagbibigay sa atin ng pagkain, gamot, at kabuhayan. Ang mga mangingisda ay umaasa sa malusog na populasyon ng isda para sa kanilang kabuhayan. Habang ang mga komunidad sa baybayin ay nakikinabang mula sa mga pagkakataon sa turismo at libangan na inaalok ng marine biodiversity. Bukod dito, ang mga marine organism ay may malaking kontribusyon sa mga medikal na pagsulong, na may mga compound na matatagpuan sa mga marine organism na ginagamit upang bumuo ng mga gamot na iligtas buhay. Gayunpaman, ang maselang balanse ng marine biodiversity ay nasa ilalim ng banta. Ang mga aktibidad ng tao tulad ng sobrang pangingisda, polusyon, pagkasira ng tirahan, at pagbabago ng klima ay nagdudulot ng pinsala sa ating mga karagatan. Ang mga coral reef, na madalas na tinutukoy bilang mga rainforest ng dagat, ay nagpapaputi at namamatay sa isang nakababahala na bilis dahil sa pagtaas ng temperatura ng dagat. Naaapektuhan nito hindi lamang ang coral mismo kundi pati na rin ang hindi mabilang na mga species na umaasa dito para mabuhay. Ang pagkawala ng marine biodiversity ay may malalayong kahihinatnan. Sinisira nito ang kadena ng pagkain, na humahantong sa mga imbalances sa ecosystem. Binabawasan din nito ang katatagan ng mga marine ecosystem, na nagiging mas mahina sa mga paglaganap ng sakit at iba pang banta. Higit pa rito, ang pagkasira ng mga tirahan sa dagat ay maaaring magresulta sa pagkawala ng proteksyon sa baybayin. Dapat nating kilalanin ang pagkaapurahan ng sitwasyon at gumawa ng agarang aksyon upang maprotektahan at maibalik ang biodiversity sa dagat. Nangangailangan ito ng sama-samang pagsisikap mula sa mga pamahalaan, organisasyon, at individual. Ang edukasyon at kamalayan ay susi sa pagpapanatili ng marine biodiversity, sa pamamagitan ng pagtuturo sa ating sarili at sa mga susunod na henerasyon tungkol sa kahalagahan ng ating mga karagatan at sa mga banta na kanilang kinakaharap. Maaari tayong magbigay ng inspirasyon sa pagkilos at pagyamanin ng pakiramdam ng pangangasiwa sa ating marine ecosystem. Maaari naming suportahan ang pananaliksik at inobasyon na nag-e-explore ng mga napapanatiling solusyon at nagtataguyod ng konserbasyon ng marine biodiversity. Sa conclusion, ang pangangalaga ng marine biodiversity ay hindi lamang isang responsibilidad, ngunit isang pangangailangan. Ang ating mga karagatan ay ang buhay ng ating planeta, at dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang protektahan sila. Magkapit-bisig tayo at magtulungan upang matiyak ang isang kinabukasan kung saan ang buhay dagat ay umunlad. At ang ating mga karagatan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapanatili sa atin. Salamat, Alan Hill Beremay Hotelier.